Fury ang dadalhin niya. Di yung wire lang ang sunog. Sino pang may mga motor? Ewan ko, si Brother Amer kung makakasama sa long ride niya yan. Sana't masubukan na yung kanyang bagong motor. Sayang po, ang kasama ko ba yan? Pero sa anniversary, iaalay natin yung motor niya dito sa anniversary. Yes, God. Maganda yung ganun mga kapatid para na nakikita natin na hindi lang motor ingatan, pati yung tao na ingatan ng ating Panginoon. Glory to God. Ano pa? Simple lang ang anniversary natin mga kapatid. Pinakiusapan ko si Jay dahil wala naman talaga tayong oras dyan. Ako, limitado lang talaga kilos ko. Si Prince lalo na. Pero mo, iniisip nga niya, pupunta doon siya sa palengke. Ano yan? Minsan nagpunta kami ng Project 7 sa Muñoz. Baka gusto magpilit na ibaba na yung wheelchair, pupunta doon siya sa palengke. Yes, gano'n eh. Ako nagagalak din naman kasi naroon nyo yung kanyang sigla. Kaya sabi ko nga, baka isang araw, makakasama na. Maglalakad-lakad na siya isang araw. Unlike noon talaga na inisip ko, mukhang iwanan na ata ako dito. Kasi nagpaalam na eh. Pero hindi pa yung kalooban kasi ng Panginoon eh. So hindi, sinusugat pa lang tayo kung gaano mo ka-importante yung isang tao sa buhay mo eh. Pag ipinaglaban mo, sabi importante mo talaga sa buhay mo yan. Diba? Kahapon, nung isang araw, schedule niya nung isang araw sa kidney center, mga kasama, meron kaming kasabay doon na matanda, around 70 na ata, years old. Isang pasyente rin na naka-schedule ng check-up. Iniwanan nung dalawang nagbabantay, iniwanan. Tapos biglang dumayok-yok yung ulo. Dumayok-yok yung ulo doon sa harapan niya na naka-wheelchair. Tapos yung hinatid niya doon sa di ko alam kung paano nakarating doon sa nurse. Hinatid? Sino naghatid? Yung dalawa. Nung hinatid niya doon sa nurse, biglang sumigaw yung nurse ng code. Sumigaw ng code. Kumigulat ang code. Yung pala, pag sinabing code, kailangan palang ibubumbahin yung dibdib kasi wala nang malay yung matanda. Nakikita ko yung kuko, maitim na. Tapos yung dito niya, parang pati labi niya medyo maitim na. Ibig sabihin, habang nakatambay siya doon sa isang gilid kasi naghihintay ng tawag niya, nawala na siya ng malay. Hindi alam ng nagbabantay na bumigay na yung pasyente nila. Kaya mula nung sa harapan namin, binubumba ng nurse papuntang emergency. Nga lang, wala nang nagagawa. Kasi maitim na. Kaya sabi nga nung nurse, kung mayroon kayong pasyente, lagi nyo i-check yung pasyente mo kung humihinga pa o hindi. Kasi matanda na rin eh. Kaya nung panahon na si Mr. Princess talaga na grabe, nakaupo siya, iniwanan ko pa naman. Kasi doon sa laptop electric pan, hindi ko alam na tawag ko, umiyak na Mr. Princess. Kasi hindi na niya ako makikita, sana daw ako. Sabi ko, dito lang ako sa kabila. Iharap kasi kung ikaw lang talaga mag-isa, kasi kasuhin mo yung dokumento, kasi kasuhin yung result ng laboratory. Kaya iwanan mo talaga yung pasyente mo kasi kukunin mo yung result ng laboratory. Siyempre ng Diyos, sa aming mag-asawa, minsan, ako ang itinutulak sa wheelchair. May pagkakataon siya naman, itutulak ko sa wheelchair, palitan lang kami. Kaya nung nag-check up ako nung 26, Monday, sabi ng doktor, kumusta naman? Sabi ko, Dok, medyo okay naman. Alam mo ang pinakamagandang balita, mga kapatid? Yung creatinine ko na 600 or 700, naging 225 na lang. Kaya bumaba ng gusto. Kaya pala sabi ko nga, kaya pala medyo magaan ang pakiramdam ko kasi yung kriya ko ay mababa na. Pero sabi niya,
kahit mababa ang kriya mo, hindi ka pa rin maaalis sa pagpagiging CKD. Sabi ko, di ko naman tinatanong kung bakit. Sabi niya, basta handyan ka pa rin sa pagiging CKD. Kapag ang kagandahan mga kapatid, doon sa punto na yan, na matili doon sa kategorya ng CKD ako, stage 4. CKD na stage 4, dahil halos libre yung gamutan. Halos. O konti lang ang babayaran. 20% lang ang babayaran ko. Pag nandun ako sa kategorya na yun. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos dahil dumating sa punto na binabangon, bedridden na ako, pero dumating din sa pagkakataon na lumakas din ang pangangatawan ko kasi ito kalooban ng ating Panginoon. Kasi sabi ko nga, kung mamatay, di mamatay. Umiyak na yung bunso ko. Ayaw na niya ako tingnan. Kasi mamatay. Pero, praise God, hallelujah. Yun pala ang kaparaanan ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, mayroon kang iniiwanan kasi. Ano yun? Imagine for 25 years o 20 years, sarado ang gawain. From 1996, sarado ang gawain. Kailan natin nagbukas? Brother Jojo, nung magkasama tayo, 2018, 17, 18. Imagine from 1996 hanggang 2018, ilang taon yun. Kasi nangusap ang Diyos, present sa mga bagay na yan, ay hindi ka, sabi ng Panginoon, hindi ka narapat sa lugar na yan. Ito ang buhay mo. Kapag tayo, mga anak ng Diyos, mga kapatid, ituturo talaga ng Panginoon sa atin kung saan talaga ang buhay natin. Di ba? May pagkakataon na kung minsan napakiwalin din, parang naligaw na ata ako. Di ba? Parang malayo na ata ako sa Panginoon. Mayroon pa talagang pagkakataon na nararamdaman natin yan eh. Parang, lalo na kapag nasunod mo o ang dikta na kaisipan mo ay yung laman mo na, yung sarili mo na, hindi na kalawot na medyo lumayo ka na, parang dumating sa pagkakataon na parang ayaw mo nang sumilip sa gawain. Praise God. Ang Diyos kasi hindi naman natutulog eh. Hindi yan natutulog ang Diyos eh. Nakikita ng Diyos ang takbo ng praise God, buhay ng bawat isa. Ang anak ko, video ng hina ito. May kaparaanan ng Diyos para magising ka sa katotohanan eh. Ano yung mga kaparaanan na yun? Praise God. Sa akin, sa buhay ko, naging bedridden ako. Yun ang naging kaparaanan ng Diyos. Pero na sinabi ko, kung anong kalooban ng Panginoon, kung anong kalooban, kung kukunin mo ng buhay ko, kung hanggang dito lang naman ako, maluwag kong tanggapin sa sarili ko to. Pero hindi pinagkaloob ng Diyos yun. Bakit? Sabi nga ng mga ibang doktor na nag-opera sa akin, sabi niya, mayroon ka pang misyon. Diba? Lahat naman tayo may mga misyon sa buhay. Kahit itong mga anak natin, oras na isinilang yan, may nakaakibat na misyon na sa buhay yan. Walang taong hindi nagkakaroon ng misyon sa buhay. Walang taong hindi nagkakaroon ng praise God, hallelujah. Pangarap din sa buhay, lahat naman. Pero nga lang yung kamatayan natin, sa buhay natin mga kapatid, ay hindi mo maaasahan. Darating din yan biglaan na lang. Sabi ko nga, praise God, ako tanggap ko, nung isinilang ako at lumabas ako sa sinapupunan ng aking mga magulang, doon na rin nagsimula ang proseso ng aking pagkamatayan. Maraming takot dyan, totoo lang. Nakatingin. Maraming takot sa kamatayan, sa totoo lang. Sino hindi takot? Walang kakataas ang kamay. Bakit? Sa totoo lang, pag tumas na lang ang pressure dugo natin, natataranta na tayo eh. Oo. Sino nakakaranas ng umabot ng 200? Sister Chris, umabot ng 200. Ako umabot ng 200. Anong pakiramdam kapag umabot ka ng 200? Ang pinakamataas na blood pressure ni Sister Judy, hanggang saan? 140. Ito, may mataas na sa'yo yan. Pero ang normal mo,
120. 120 over 80. Oo. Pero nataranta na nga ako. Pupunta na ako ka. Yan na nga natin. Ako, umabot ako ng 200. Ang sabi ni Dr. Ramirez, si Ramirez yan, buti nakapagmaniho ka pa. 200 na eh. Kaya mayroon silang ipinalalagay sa dila para bilang bumaba yung praise God, yung blood pressure. So walang nakakaalam kahit sino sa atin kung hanggang saan lang talagang buhay natin. Pero pues, alam mo kung ano ang magiging kasiguraduhan mo sa buhay. Alam mo yan. Hindi natin na praise God, hallelujah, may pagkakaila. Hanggat naglilingkod ka sa ating Panginoon, hanggat naandyan ang salita ng Panginoon, hanggat nagpapatuloy tayo, praise God na salita ng ating Panginoon, magkakaroon ka ng assurance sa buhay mo. Totoo yan. Kasi kahit anong gawin mo, doon nga sa mga tao na halos ayaw maniwalang may Diyos, totoo, may tao talaga halos ayaw maniwalang may Diyos, pero sa oras ng kanilang paglukbok na sila sa karamdaman, wala naman silang salita eh. Diyos ko. O, diba? Sana nga, pagka dumating sa punto na yan, mababanggit pa natin, Diyos ko, patawarin mo ko. Diba? Kasi ang Diyos naman ay tapat pagbibigyan ng kapatawaran sa mga tao, taos pusong humingi ng kapatawaran. Praise God. Ngayong umaga mga kapatid, samahan niyo ako sa buong baba. John chapter 6 verse 57 hanggang 67. John chapter 6 verse 57 hanggang 67. May nakakita? John Chapter 6. 10 verses ito. From 57 hanggang 67. 57. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay. Tama? Tama. John 6 verse 57. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya'y na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na pumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Marami nga sa kaniyang mga alagad ng kanilang marinig, ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig noon. Datapwat magpagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila sinabi ito, bagay na kapagpapatlisod sa inyo. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisimpalataya sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisimpalataya at kung sino ang sa kanya magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12 ibigbaga ninyong magsialis din naman. Praise God. Purihin ang salita ng Diyos. Praise God. Nakikita natin ang tagpo mga kapatid at nais ko ibigay ang kapapagat ng umaga na sinasabi, gaano tayo nagkakatiwala
sa Diyos at sa tao na pinakikinggan natin. Sa panahon, mga kapatid, glory to God, ni Jesus, mismo naranasan niya na sinasabi na siya ang tinapay na bumaba mula sa lupa. Praise God. Marami, hindi lang 12 ang alagad ni Kristo. Marami siyang alagad. Pero dumating sa pagkakataon na yung mga alagad na yan ay natitisod. Marami ang mga alagad ay nag-alangan. Marami ang alagad na hindi ganun kalakas ang paniniwala o pananampalataya nila kay Kristo. Nung sinabi ni Kristo na siya ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit, praise God, hindi nila naiintindihan na ito'y pang-espiritual na buhay. Hindi ito literal na tinapay. Hindi ito pagkain na kanin na pagka isinsubo mo mawawala na. Praise God. Ang sabi nga nila, kapag pinasok mo sa bibig mo ang pagkain, lalabas din yan sa katawan mo. Hindi tulad sa tinapay na inaalok o pinapakakain ng Diyos ni Kristo sa bawat isa, ay yung pagkain na pagka ipinasok mo, kinain mo, ay mananatili talaga sa puso mo. Glory to God. Maraming nadidismaya sapagkat hindi nila paniniwalaan na si Kristo ay galing sa Diyos. Marami sa kanila ang nag-iisip na iba yung sinasabi nating Emmanuel. Hindi na sinisip na ang Emmanuel na binanggit sa Book of Isaiah ay si Kristo. Laging lang hinihintay, praise God, yung ipinapangako na sinasabi, mga kapatid, ni Isaiah na darating ang tagapagligtas. Laging lang hinihintay, praise God, bagamat nakasama na nila yung tao, yung anak, nasa itinutukoy doon sa Book of Isaiah, na hula ni Propeta Isaiah, hindi pa rin nila pinaniwalaan ito. Bagkos, naghihintay pa rin sila doon sa taong darating, sa mga taong sa tao na tagapagligtas na ibinabanggit ng Book of Isaiah chapter 6, chapter 9. Lord of God. Kaya ang yung kanilang pananampalataya hindi ganun kabuo. Simple, kapag ang isang pastor magsasalita ng isang bagay na hindi ka panipaniwala, ano yon? Madidisip ang talaga ang tao. Alam mga bagay na kung minsan nababanggit ng pastor na hindi ka panipaniwala at minsan ginagamit ang pulpito para i-deliver yung ganong klaseng mensahe. Ano yon? Natatandaan mo, ewan ko kung sino naka-experience niyan. Nasabi ng pastor, nagtestimonya siya, sumakay siya ng kotse niya. Pagdating doon sa kalagitnaan, naubos ang gasolina, pero sa purihin ng Diyos, nagpapatuloy pa rin na umaandar yung sasakyan. Nakakaras kayo na. Oo, napatuloy, patag yung patag naman, nasa syudad. Kailangan sa nakarating sa simbahan, walang gasolina, hindi umaandar yung makina, pero umaandar pa rin yung sasakyan. Hindi, wala ka nun, hindi. Naka-reserve yung pastor. Nangyari yan sa amin. Totoo lang, nangyari yan sa amin. Kaya maraming, praise God, nadidismaya. Bakit gawin ang mga salitang yan, patutuloy para ano? Para pakikinggan ng membro, para anong dahil para anong inaasahan ng pastor? Pag napakpakinggan ng membro yun. 2 kilometro, wala ka ng gasolina, umaandar pa sa sasakyan mo. Hindi naman pababa, hindi naman paakyat, patag naman. Sinasabi nga natin, walang imposible sa Diyos. Totoo lang. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga mabubuhay ang mga praise God, nawala ng buhay. Kaya. Kasi yun naman talaga nakasul sa banal na kasulatan. Pero yung ganun tagpo, ewan ko kung sino maniniwala doon. Kaya after anniversary,
The next Sunday, yung iba hindi na bumabalik sa simbahan. Ano bakit? Sama ng pastoran na nga. Siguro storya pa na nga di magtinuod. Praise God, hallelujah. Kadalasan ginagamit yan ng mga pastor, lalo na yung mga missionary. Kasi mga tayong Pilipino, kasi di talaga lahat ng English na intindihan natin, kaya kailangan may interpreter. May interpreter talaga, lagi ginagamit yan. Kaya kung minsan sa bandang dulo, sasabihin ng pastor, siguro palusong. Kaya umaandar. So ganun lang, ito ang kadalasan na iisip na nagiging laman ng utak ng ibang mga alagad ni Kristo. Mas marami ang nawala, 12 lang ang naiiwan. Bakit? Dahil sa natitisod sila na siya ang tinutukoy sa sarili niya na siya at tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Praise God. Hallelujah. Sa inyo ba matitisod kayo, no? Sa atin ba, hindi natin paniniwalaan yun? Maniniwala tayo noon. Kasi bakit? Iba ang katauhan ni Kristo kaysa atin. Para pag si Pastor, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ay bukas pa ka lang, hindi na ibabalik yung simbahan. Sa totoo lang. Bakit? Inaangkin mo. At isang araw, nasabi ko, blasphemy yan. Di ba? Yes, Matindi pa ni Matindi pa tayo sumaki na siya may-ari ng mundong ito. Diba? Matindi pa tayo doon. So, dito ang ganito ang buhay ni Kristo na naghahalo yung pananampalataya at yung pagdududa ng ibang tao. Kaya kung bakit, praise God, hanggang sa kahuli-hulihan pagkataon sa buhay ni Kristo, hindi niya naranasan ang kaluwagan, kung hindi puro kalupitan ang naranasan niya. Magtakin mong ikaw ipapako sa krus ng Kalbaryo. Nagpapanggap. Kung ikaw nagpapanggap, sabi, bahala na, hindi ako yan. Kita mo yung pinako doon sa Dami yung ano ba yung saan yung Pampanga ba yun? papanggap talaga. Papanggap. Di ba sa Pampanga? Kung nalaglag, Oo. nabunod yung nalaglag. So, bakit? Hindi nila kasi pwedeng paglaruan yung mga bagay ng karanasan ni Kristo. Hindi na pwedeng paglaruan yun. Dahil hindi naman sila totoo. Alin si Kristo siya totoo na inaalay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya maraming madidisip talaga kapag ang isang mangangaral ay magkakamali ng pagkakabigkas, magkakamali ng pagkakadeliver ng salita ng ating Panginoon. Talagang bakit? Maraming madidisip. Bakit? Kung ang kinin mo na ikaw yun. O, di ba? Sabi, lahat ng kaluluwa, dumaan muna sa akin. Sige nga, babalik mo ba kayo ng simbahan? Hindi, no. Kasi ano, bakit? Hindi na kasi sikreto sa iyo ang salita ng ating Panginoon kasi nagbabasa tayo sa sumunod na kasulatan. Maliban na lang siguro kung doon sa mga hindi pa talaga nakapagbasa ng banal na kasulatan, sabihin, ako ining, ako ang Kristo. Kita mo, sa isabay sa ibang lugar, nag-resurrect si Kristo doon kay Rizal. Meron kayo narinig nun? Kabit, doon malapit na sa atin ng Rizal yan. Nagre-resurrect daw. Oo. Pastor, kung sabi ng pastor siya yung last prophet, naniwala ko. Yun na. Kita mo na. Meron bang last prophet? John the Baptist lang ang pinakahuling propeta. Wala na iba. Wala nang iba. Ang prophet dito sa fivefold ministry, mayroong prophet na sinasabi, the church, sa loob ng church,
yung speaking of tongues. Pero yung yung sinasabing nanguhula sila, propeta sila. Wala silang, kalipin lang siya doon sa Quiapo. Ano yun? Pinamunghuhula ng palat. Madidisib talaga ang mga anak ng Diyos kapag mayroong ng pastor na, "Oy, propeta ako ha." Last prophet. The last prophet. Di ba? So, ano lang, patay, kunwari, patay ka na, nagpropeta, ikaw, pastor. Makapagpanalangin ka pa ba sa sarili mo? Hong Kong? May pastor na patay na. Oo. Tapos sabihin nila, kaya daw masinso, ganyan, kasi pinagpanalangin pa rin daw sila. No, mali yun. Kasi ang patay wala nang magagawa eh. Walay na yung ano, wala nang utak. Ang patay wala nang magagawa. Kaya sabi nga nila, huwag mong katakutan ang patay, mas katakutan mo ang buhay. Kasi ang patay ay wala nang magagawa. Hindi na talaga yun Wala na. makapagpanalangin, pastor. Si Moses hindi na pwede manalangin kahit kanino. Si Abraham hindi na pwede manalangin kahit kanino. Pahinga na sila. Oh. Naghihintay na lang sila. Lahat naman ito maghihintay na lang. Praise God. Pero kung mayroon sinasabi, hindi kasi gumanda nga si Jumboy kasi pinanalangin yung namatay. Eh, parang manalangin yung namatay. Mayroon ka na, yung diyanan pa eh, yung mga patay na, pinagdadasalan pa eh. Yung mga pagdating ng dito anniversary, Alam mo kung bakit maging ganon? Kasi nga, naging katuruan niya nung dati. ayun. Dati katuruan ng mga pagan, o di lang mga Roman, Catholic, yan katuruan nila yan. Minsan sinabihan ko yung Na ang kaluluwa ay galing sa purgatorio, ililipat yan doon sa langit. Ano gagawin mo? Magpa-pray ka, magpamisa ka doon sa sa cemetery. Taon-taon misahan. Ang ibig sabihin, pagkatapos babalik na naman ulit. Taon na naman, misahan na naman, babalik na naman ulit. Diba? So, praise God. Yan ang bagay, mga kapatid, na kailangan natin na mas maunawaan ng gusto. Tulad na hindi tayo maging tulad nitong mga apostol ni Kristo na walang pagkakatiwala at biglang inalis na lang, umalis na tinalikuran si Kristo. Praise God, hallelujah. Masakit manalita si Kristo sa totoo lang. Bakit? Pag sinalita ni Kristo, kayong mga ulupong. Ano ibig sabihin kayong mga ulupong? Kapag ikaw sinabay, ahas ka eh. Ano maramdaman mo? Diba? Ang sakit. Sampalin mo lang ako. Huwag mo ako sabing ahas. Masakit magsalita si Kristo sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. At hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Praise God. At kadalasan, ito ang dahilan kung bakit tinatalikuran ang pastor. Totoo lang. Ito ang kadalasan kung bakit tinatalikuran ang pastor. Kapag once na nag-deliver na ang pastor, kaya sabi ko nga, ang pastor, ang ano yan? Paki-alamero yan. Naniwala kayo, hindi? Kung mayroon kayong kaibigan na paki-alamero, wala yan sa kalikingan ni pastor. Kasi si pastor is number 1 paki-alamero. Bakit? Sa tingin nyo, bakit pakialamero si pastor? Kumbaga parang tinama lang yung mali. Bakit? Kasi wala namang ibang magbibigay ng guide eh. Tama eh. Tama ka yan. Pero pagka ibang tao, pag pinakilaman ka, bakit to? Talagang magsimumpa kay taan eh. Gano'n maghilabot, magkasong kilabuhin. Kasi nakakaintindi ng Bisaya? Ano? Ay, Ilonggo. Nagkaroon pa ito ko. Di ba? Praise God. Pero bakit hindi kayo nagkakain pastor? Pag si pastor nang bumira ng pakikialam, alam mo bakit? Kapag ang kapatid mo pinakikialaman ka sa buhay mo, galit ka.
Kapag ang kaibigan mo, pinakikialaman ka sa buhay mo, galit ka. Pero bakit si pastor pag nakikialam sa'yo, tahimik ka? Bakit? Patay ka. Kasi bakit? Naniniwala kasi kayo na may Diyos eh. Naniniwala tayo na ang pastor ay ginamit ng Diyos para maibigay ang tamang paraan sa pagkatao natin. Diba? Kaya kailangan talaga, hindi lang minsan, kailangan talaga ang pastor ang modelo. No, simbahan. Modelo. Sige nga. Nakikita mo si pastor bit-bit ng red horse. Ano? Kabila, Alfonso. Diba? Anong pakiramdam nyo? Hindi pa. Pero si Kristo, kahit anong nangyayari sa buhay niya, hindi siya nakikitaan ng kung ano ng masama. Diba? Naroroon pa rin yung pagpapakumbaba. Hindi nga nagbibigit si pastor ng red horse. Pero pagdating naman doon sa video kicking. Sige nga. Yes, good. Meron nga akong pastor na nakasama eh. Sabi niya, pastor, patingnan nga yung cellphone ko. Ay, pakialam yung pastor eh. Kabubuklat kung may porno. May porno. Pastor, kami porno. Ewan ko, bisa manonood naman yan minsan. Ha? Ganda na pastor. Alam mo porno? Mga bold picture. Ganda na yun pastor. Bold medium. Skandal. Mas matanda ako ron. Yeah. Oh, bata pa. Bata pa yun. Mas matanda ako ron. Ang problema, wala akong piling katwiran. Kasi minsan isa sa mga anak ko, nakatuklas. Yun ang sinasabi natin. Lagi kong sinasabi. Pastor ang pinakamodelo. Si Kristo ang pinakamodelo sa lahat ng Christianity. Siya ang pinakamodelo. Praise God. Cellphone ko, pakialaman kahit sino, pastor, wala kang makikita dyan. Bakit? Hindi naman kasi natin ginagawa yun eh. Although na ang Facebook, marami ka talagang makikita dyan. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, iiwasan mo yan eh. Iiwasan mo. Pero nagugulat ako, doon sa file niya, hindi lang 3, 5. May video pa. May nag-aaral yan pastor. Nag-aaral yan. Kaya yan ang isang sa bagay, mga kapatid, praise God, na kailangan natin magiging mapagmatyak. Kaya sabi ko nga, kung tinalikuran ng isang pastor, unang-una, dahil sa ayaw nang tanggapin ang pangalan ng pastor. Pangalawa, dahil sa mayroon sa nakikitang hindi maganda pastor. Katulad sa mga apostoles ni Kristo, hindi na nagustuhan sinalita ni Kristo. Kaya tinalikuran siya. Pero ang pinakamaganda roon, mga kapatid, yung sinabi ni Kristo doon sa 12, kayo ba ay tatalikuran nyo rin ang bako? Kayo ba ay tatalikuran nyo rin bako? Praise God. Hallelujah. Kung siguro, yung 12 apostles, kung tinalikuran, wala tayong Bible. Di ba? Nandun rin kayo? Wala tayong Bible. Kung tinalikuran si Kristo, dahil wala naman tayong mabasa ang sulat na si Kristo mismo nagsusulat. Kundi puro mga apostol, mga propeta ang nagsusulat dito. James. No, kaya sabi nga natin, mga kapatid, praise God, hallelujah, kung ang ating pananampalataya, mga kapatid, sa Diyos ay buong buo, kailangan mong siyasatin din ang buhay na ginamit ng Diyos sa loob ng iglesia
kung magiging buo rin ang pananampalataya mo, pananiwala mo sa Kanya. Siyasatin mo. Pag-aralan mo ang buhay ng pastor. Tingnan mo. Kasi baka mamaya may sungay pala sa likod. Sayang yung paniniwala mo. Sayang yung pagtitiwala mo. Praise God. Hindi ko siya nabate. Sa totoo lang. Pero bakit? Ako nahihiya eh. Nakalimutan siguro niya na mayroon siyang ganong tinago. Kaya, praise God. Kaya kayo ha, kung mayroon kayong mga cellphone dyan at sabihin, Pastor, pwede pa kayo connect ng wifi. Huwag nyo ipakita kay Pastor kasi palaki ang meron daw si Pastor. May matutok na sa naman si Pastor. Praise God. Yan lang ang bagay mga kawal ni Praise God na nasa natin. Bakit? Anong sabi ng Lucas chapter 16 verse 10? Nagbasa. Lucas chapter 10 verse 16. Lucas chapter 16 verse 10. Nakita? Ito pagkasabi. Sabi ni Lucas, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kunti pa lang ang kaalaman mo sa paghahirin sa ng Diyos at wala kang katapatan doon, walang saysay ang mangyayari sa buhay mo. Totoo lang. Hindi lang siya ang pastor na lupasan ko. Pastor doon sa taas, sa kasamahan ni Pastor Joel. Medyo matanda na yon. Yung sinihan act theater sila nakakalam. Sa Cubao. May act theater niyan dati. Oo. Galing kami ng farmers. Nagbibit ko yung tangke ng Freon. Kasi ako refrigeration and conditioning ako. Nagsiservice ako doon. Nagulat ako doon sa mga papel doon na may picture. Nagdiktit talaga yung sumatanda doon ng gano'n. Wala siyang inibang tinital yung isang section lang, isang lugar lang, tining niya talaga ng gusto. So, pero papalitok, sabi ko, kabisado ko yung ulo nito eh. Kabisado ko yung ano nito. Kabisado ko yung katawan nito. Kasi siya yung siya preacher namin nung anniversary sa taas eh. Doon sa kay Pastor Joel eh. Sabi ko na ganyan. Talagang titig na titig. Sabi ko, Pastor, anong ginawa mo? Ay, nire-review ko. Nire-review daw yun yung mga picture. Mula noon, hindi ko na siya nakikita sa simbahan. Yun na. Praise God, hallelujah. Marami na kasi ngayon naliligaw. Marami na. Glory to God. Isang anak ng pastor. Praise God. Nag-aaral pa siya ng Bible School. Graduate pa siya ng Bible School. Naging pastor na siya. Nag-OJT na siya. Nag-start na siya na maging in-order na siya as pastor. Bumisita ako minsan sa bahay nila. Malakas pa ito, bumisita ako. Pinarada ko yung sakyan doon sa gilid. Hindi niya napapansin na yung kotse nakaparada sa gilid. Ito ko sa kanya. Kinatok ko siya. Kasi hanap ko yung tatay niya. Pastor kasi yung tatay niya eh. Pagbukas sa pinto, nakabulaga sa akin yung malaking screen. Nag-pumping out man yung nakikita doon sa screen. Alam mo katwiran? Hindi, Pastor. Sinubukan ko yung sarili ko. Kaya kong tuksoin yan. Isipin mo yan, ganyan. So, ganun. Kapag may kli, ang iyong pananampalataya sa Diyos at wala ka, wala sa Diyos, maliligaw ka talaga. Bakit? Matutukso ka at matutukso ka.
Ang kadalasan pa naman nito, mga kapatid, ang gagawin sangkalan at ang maging dahilan kaya sila nawala sa Diyos, kay pastor eh. Nawala ako sa Panginoon kasi kay pastor eh. No, di ba? Kawawa, tuloy gusto. Naging naipit tuloy. Pero ng Diyos, Lord to God. Sa atin, kaya sabi ko, kahit araw-araw, lagi ng CCTV camera, kung anong pagkatao kaharap nyo, yun din ang pagkatao kalikod nyo. Ang nadagdag lang doon, biruan sa loob ng bahay. Kasi may kalukuhan ng aking anak si Jeremy. Hindi to mapapalaki kung hindi nagbibiro sa loob ng bahay. Pati ako, pinagtripan eh. Ito itong buhay bilang mga anak ng Diyos. Ito yung atin. Praise God, hallelujah. Kaya ako masaya. Mabibilang sa daliri, tayo nandito. Kasi ako, bakit? Totoo kasi tayo naglilingkod sa Diyos eh. Hindi man tayo makakarating minsan sa araw ng linggo, pero hindi ka rin matitiis ng Panginoon na dadalhin ka uli sa araw ng linggo na magkasama-sama tayo. Napagkakatiwalaan ka ng kakunting mga membro, bukas makalawa mas pagkakatiwalaan ka ng paglawak ng ating kasamahan sa church na ito. Ito ang mensahe ng ating Panginoon. Andoon, praise God ang katapatan mo sa paglilingkod. Okay lang. Kahit magkabaston-baston tayo maglilingkod sa Diyos, okay lang yan. Kung si Job nga, gumagapang eh. Di ba? Kung si Job nga naglilingkod sa Diyos, kahit makati ang bunbunan hanggang talampakan, hindi siya bumitaw sa kalooban ng ating Panginoon. Kahit sabihin ng asawa niya, "Oy Job, umalis ka na dyan sa yung Diyos na yan. Pinabayaan ka na ng Diyos mo," pero hindi siya nagpapatinag. Bakit? Dahil naroon kasi siyang assurance sa Panginoon. Alam niya na mayroon siyang assurance sa ating Panginoon. Tayo, bakit tayo magpapatinag? Na nakakasiguro tayo na mayroon tayong kasiguruhan sa Diyos. Ano itong buhay natin? Yung buhay na ito, sa yung katawan mo, mapapakinabangan ba yan bukas makalawa kapag kinuha ka ng Panginoon? Wala. May pagmamalaki mo ba ang katawan mo maganda o ang itsura mo maganda kapag oras na ikaw kinuha ng Panginoon? Wala kang mapapakinabangan at wala kang praise God, mapapalarihan sa katawan. Dahil kahit totoo yan. Yung meron kami kasama sa dialysis, ang kulay niya, kulay kahoy na. Isa, pipicturan ko, papakita ko sa inyo. Baka isang araw, iimbitahin ko rito. Isang araw. Bakit? Payat na siya, pagkatapos yung kanyang kulay, na kulay gray na, paitim na siya, paitim, tuyot na siya. Pero binubuhay niya sarili, pinasisigla niya sarili niya. Bakit? Praise God. Mahalaga sa kanya ang buhay eh. Gusto pa niya mabuhay eh. Pero ang tao, gusto natin mabuhay. Ayaw naman talaga natin ng kamatayan, pero gusto talaga natin mabuhay. Yun naman talaga ang atin. Pero nga lang, kapag dumating ka na doon sa pinaka-peak na ngayong edad, abot talaga na kailangan mong maputol yan. Alam mo yung pag inunat mo yung tirador? Yung goma? Mayroong hangganan yan. Pag sinubrahan mo yan, puputol yan. Naroroon tayo, ganun ang buhay natin. Pag umabot na sa dulo ng hangganan natin, ayaw mat sa gusto mo. Praise God, hallelujah. Lahat tayo uuwi talaga sa alikabok. Lahat tayo yan. Pero bago pa man dumating ang mga bagay na handa ka na. So bakit? Nandiyan na ang Diyos sa buhay mo. Napaghandaan mo man ang kaluluwa mo. Hindi ka na magsasuffer ng habang buhay. Kasi sa buhay natin ngayon, praise God, pagkatapos nito, mayroon tayong panibagong buhay na gagampanan. Mamili lang tayo. Sa masaya o sa kalungkutan. Praise God. Ang pagpili nito, sa ngayon mo gagawin. Ang pagpreparar nito, sa ngayon mo gagawin. Kapag hindi ka preparado, 100% sa kalungkutan ka mapupunta. Pag preparado ka na, 100%, doon ka sa kasiyahan na habang buhay na iyong maramdaman. Praise God. Ito ang hinahamon natin kung bakit nagpapatuloy tayo naglilingkod sa Diyos. At ang ating pananampalataya sa Diyos ay hindi 50%, hindi 75%, kundi buo.
ang pananampalataya natin sa Diyos at totoo siya na ating pinaglilingkuran. Tayo tumayo ngayong umaga mga kapatid, praise God. Dapat lang na ating paglilingkuran ng Diyos. Dapat lang na atin siyang praise God, hallelujah, pupurihin sa buhay natin. At kailangan dapat lang siya makakatanggap ng kapurihan mula sa atin. Minsan po ang awitin natin na nagsabing, you deserve the glory. Yes, hallelujah. You deserve the glory. Yes. And the honor. Kaibigan. Hallelujah. Naramdaman mo ba ang kasiyahan sa buhay mo ngayon? Lord of heaven. Nakakaramdam ka ba ng kasapatan mo? Hindi kasapatan, praise God, hallelujah, sa salapi. Kung hindi kasapatan sa iyong pakiramdam, sapagkat ikaw, hallelujah, ay mapayapa. Walang iniisip na lumakuman ang bigatan sa buhay. Lord of God. Kung naranasan mo ito, kaibigan, ngayong umaga, dapat lang purihin mo ang Diyos. Dahil walang ibang kapayapaan na mabibigay sa atin. Hallelujah. Mula sa Diyos lamang. Yes, hallelujah. Glory to God. Yes, hallelujah. Glory to God. In the paradise of there is no one else like you. There is no one else. Minsan ba, hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lift your hands in worship as we lift your holy name. You are great, you the miracle so great. There's no one else like you. There's no one else like you. For you are great, you're the miracle so great. There's no one else like you. There is no one else like you. Splendor of the King is glorious majesty. Before the earth rejoice, before the earth rejoice, He crowned Himself in love. Yes, hallelujah. Love
ayon sa iyong kalooban. Salamat o God, habang pagsamantala namin tinapos ang gawain ito, O Diyos, subalit ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, ang siyang baon namin at mamagitan ang magbigis-bigis dito, O Diyos, sa susunod na araw ng linggo. Salamat, Panginoon, at lang lahat ng kapurihan pasalamat, binabalik namin, O Diyos, yung dakilang pangalang Yesus. Amen. Praise God, magandang tanghali po sa lahat. Ano, wala mo na dito. Para sino sumama? Ano yung... Sino gusto mag-iwan? Ako, iwan. Pasok ako eh. Cancel mo na yung pasok-pasok. Araw-araw na pumapasok. Masyadong masipag, masyadong masipag, ano? Ganun pa rin, secure pa rin. Sino daw po may iwan? Ang lakas Bakit ng po loob pasok? maiwan.